So, ito bang pag-e-endorso ni VP Sara mga kababayan kay Amy ay susuportahan nyo? At bakit siya pumayag? Yun ang tanong. Alam nga namang tumanggi siya. Tama. Pakinggan nga natin ulit kahit nakakaalibadbad ang kayabangan ni Amy na siya lang daw, ikaw Mangga, nanggigigil ako eh. Siya lang daw ang may ginagawa. Ina mo! Hindi pa rin ako mangangampanya. Hindi masamang sumuway sa sa pangangampanya ni VP Sara. Hindi porke hindi tayo susunod sa naiboto si Mangga anti-Duterte na tayo, hindi ganun yon. May ako explain. Okay, pakinggan muna natin ulit. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. It's Sa true, gutom which is at true. krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Sorry, VP, pero hindi namin iboboto yan. I don't know, hindi nag-iisip talaga ako mga kababayan Sino kaya ang nag-suggest na mag-itim? Was it just Amy or is it VP? Sa tingin ko mga kababayan, napapanood, sa kakabalik-balik namin, shoutout EDSA Friday Group at lahat ng mga grupong pumupunta sa EDSA dati. Siguro sa kakabalik-balik namin for almost a year in EDSA, 'di ba? Bago kami nasabotahe ng mga double agents. Saka naman nakakita mga kababayan na nung si VP Sara ay pinatayan ng ilaw sa lower house, dumami kami in EDSA right? Nung ginipit si Atty. Zuleika Lopez, dumami kami in EDSA. Pero itong nakulong si Pangulong Duterte at nabitbit at nakid na papuntang dahig, hindi kami makapagparami sa EDSA. Bakit? Sinabotahe. May mga ahas. May mga kasamahan kami pumupunta sa EDSA na binrainwash nila kung huwag babalik doon. Bakit? Of all the places, mga kababayan, dito kayo mag-isip, of all the places na pinupuntahan ng mga Duterte supporters at kung saan man tayo nagrarally kapag kami ginagawang hindi maganda sa mga Duterte, yan ang bukod tanging pinapadalhan ng Sandamakmak at Bata-Batalyong Pulis. Napatunayan na namin yan August pa lang. 200 lang kami doon sa EDSA Shrine ha, 200 lang August, wala pa yung November na rally. Itong EDSA, parang EDSA 2024, pwede nyo tawagin ganun yun. Yun dapat ang EDSA 4 200 lang kami doon sa EDSA Shrine, August pa lang. Pinalibutan kami ng Bata-Batalyong Pulis at dinisperse. At kasama namin doon ang kapapanaw pa lang na si Ma'am Sandra Cam na nakiusap nga sa mga pulis. Hindi kami dito nagwawala at mahal namin kayo, ganun-ganun yung message ni Ma'am Sandra Cam sa mga pulis. Mahal namin kayo, alam namin sumusunod na kayo sa utos. Wala kaming balak na manggulo dito or lumaban sa inyo. Kaya naging peaceful yun kahit na pinalibutan kami ng mga pulis na mga nakafatig na parang pang-combat na, pang-battle na ang eksena. Ang mga pagtitipon in Liwasan, in Mendiola, in Cebu, in Davao at sa kung saan-saan pa, Luneta, hindi pinapadala ng ganyan karaming pulis. Hindi nyo ba naiisip kung bakit? Simple lang, may historical value ang EDSA at yan ang hindi papayagan ni Mangga at ng kanyang mga angkan na maulit. Kaya sa ating hanay sa mga DDS, meron siyang mga itinanim na ahas. Kung hindi man siya si Tamba, si Liza, may mga itinanim na mga ahas or double agents sa hanay natin. Ang totoong labanan nandyan sa EDSA. Pero tama rin ang sinabi ng pangalawang Pangulo na ang totoong labanan ay nasa palasyo ng mga ahas. Kasi hanggat nandyan ang mga yan sa loob, kakapit at kakapit sa trono, ang dapat gawin sa mga yan, hilahin. Right? Hilahin ang paa, ilubog sa hukay, balan, kung ano man ang gusto nyo. Pero yan yung mga kababayan. Wala sa liwasan ang laban. Pero magtataka kayo, itong mga double agents, liwasan ang pinopromote.
kung saan tago kayo ng mga puno. Mabuti pa nga yung mga taga Davao eh. Mabuti pa nga yung mga taga Cebu, di ba? Every weekend may mga pagtitipon, may mga motorcade. Ang Manila, tulog. Tayong mga nag-iitim in Manila every Friday, wala, sinabotahe na. But, you have to understand mga kababayan, ang sitwasyon ni VP Sara ay mahirap. Siguro inalok siya ni Mangga, desperada na ang Mangga, di ba? Na, i-endorso mo naman ako. She could have chosen to be endorsed by celebrities just like Vice Ganda na maraming followers, di ba? Ivana Alawi, Sara Geronimo, Piolo Pascual, kaya ni Mangga yan. But she chooses to be endorsed by VP Sara. Bakit? I don't know. Mang-aahas, kailangan niya ang boto ng mga DDS. Ay itsapwera na si Mangga sa alyansa. Pati si Camille Villar. Nga pala, I would agree sa thought na kailangan ni VP Sarang i-endorso ang mga Villar, lalong-lalo na si Camille, bagong bata pa no? First time tumakbo as senator. Kasi kapag nanalo yan, walang choice ang mga Villar kundi tumanaw ng utang na loob sa pangalawang Pangulo. Dalawa ang posibleng maging Villar. Alam niyo kung ako tatanungin yung mga kababayan? Between Aimee and Camille Villar, pwede niyong piliin pa si Camille Villar but not Aimee. Okay? Kasi ang Villar ay magiging dalawa. Pwedeng maging dalawa kapag nanalo si Camille. Meron na doong, what's his name again? Yung lalaki na nasa DPWH. Right? Sino siya? Comment nyo nga sa comment section. Dalawang boto ng Villar against sa impeachment ni VP Sara ang magbibigay ng chance kay VP Sara na ma-acquit or hindi ma-impeach ng tuluyan sa Senate pag nagkaroon na ng impeachment trial. Ito namang Aimee, kapag nanalo at mukhang siguradong mananalo ang Manggang yan kahit hindi natin iboto, paliwanag ko mamaya, alangan namang bumoto siya ng yes kapag in-impeach na, pag pinag-usapan na sa Senado or nagkaroon na ng hearing. Ano, nuknuka na ba ng traidor? Right? Nuknuka na ba ng traidor ng pamilya nila para bumoto siya ng yes? Siyempre magkukunwari siyang no. O, kahit na gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Sandamakmak ng utang na loob ang meron sila sa mga Duterte. Pinalibing pa ang tatay niya sa libingan ng mga bayani ng pamilya ng tatay ng vice president natin. So yan yun. Okay? Strategic tong ginawa ni VP Sara but still nakasalalay sa mga kamay natin to. And obviously, sa survey nga natin, karamihan sa atin hindi naman boboto kay Mangga. So sa tingin nyo, matatalo pa rin si Mangga? I have a feeling mananalo siya. Why? Alam nating dadayain ang eleksyon. Although maganda itong ginawa ng ating pangalawang Pangulo na kinuha niya from bagong alyansa ng Bagoong Pilipinas, kung ano man tawag sa kanila, yung 12 senatorial candidates ni Ngiwi, di ba, 12 yon, si Aimee nandun, si Camille nandun, kinuha ni VP Sara, napunta sa PDP or napunta sa side natin, if not sa PDP, sampulan pala sa PDP. Mapupunta sa atin giniba ni VP Sara ang Bagoong Alcansya. At kung merong taga Bagoong Alcansya na gustong manalo, kailangan nilang lumipat sa ating bakuran. Si Cayetano, si Pia Cayetano, pwede yang makaladkad papunta sa atin. Nandun si Pia sa sa side din ng Ngiwi, di ba? 10 na lang sila doon. Pag kinuha ni VP Sara pa yun, ewan ko lang, sino pa yung right? Kung gusto nilang manalo, lilipat sila sa bakuran natin. Magpapa-endorso sila kay VP Sara. Pero, kahit na sumama ang loob ni Ngiwi M sa atin niya, dahil nga inendorso na ng ating pangalawang Pangulo, wala pa ring choice si Ngiwi M at ang kanyang jowang Palaka. Sa tingin ko mga kababayan, yung jowang Palaka ni Ngiwi M ang magiging utak ng dayaan. Okay? Wala pa rin silang choice kundi papanalunin si Mangga. Lalo pa ngayon, inendorso na ni VP Sara, di ba? So kung dayain man nila at manipulahin yan,
Kahit hindi natin iboto si Mangga at sa totoong botohan ay matalo yan dahil hindi naman natin susuportahan. Hindi nga natin sinusuportahan si Cayetano, correct? Di ba? Anong sabi daw ni PRRD noon? Paalala lang. Anong sabi ni PRRD nung kampanyan? Kung hindi nyo iboboto si Cayetano, huwag nyo na lang akong iboto. Nakinig ba tayo kay Tatay Digo? Hindi. We didn't vote for Cayetano. Ang nanalo nun si Lenny at si PRRD. Ang sabi nga, si Bongbong Marcos daw ang nanalo, dinaya daw ni Lenny, ba't hindi ka nanalo? Eh, magaling na abogado si Attorney Vic Rodriguez, ba't hindi ka na ipanalo? Kung talagang dinaya ka ni Lugaw. Right? Ano? So, hindi tayo nakikinig. We don't like Mangga. But still, mga kababayan, there is a risk na manalo si Amy. At palalabasin nila, of course, nanalo ako, inendorso ako ng Vice President, nakuha ko yung boto ng mga Duterte, ng mga supporters ng Duterte. Sigurado tayong just like Cayetano, hindi tayo makikinig kay VP Sara. Pero nandyan pa rin ang posibleng dayaan, ang linaw-linaw, ang mga boto nyo, online voting ng mga OFWs. Iba ang lumalabas si Pia, lumalabas ang mga party list ng makakaliwa, lumalabas ang pangalan ni Pacquiao, kahit ang binoto ng mga OFWs na nauna ng bumoto ay Duterte plus Onasan plus Nograles. Kinompleto ng mga OFWs ang 12. Idinagdag sa Duterte, si Onasan at saka si Nograles. Bakit lumalabas ang pangalan ni Pacquiao? Bakit lumalabas ang pangalan ni Pia Cayetano? Si Tito Soto lumalabas din sa mga QR codes na ini-scan ng mga OFW yung kanilang election return. 'Di ba? Natataranta magpaliwanag ngayon si George Garcia ng Comelec. Bakit iba ang lumalabas? Sa ibinoto ng OFW, galit na galit ang mga OFWs, may element of dayaan pa rin at lulusot pa rin si Mangga. At ikakatuwiran nila, inendorso naman kasi ako ni Sara Nakuha ko yung boto ng mga supporters ng adik ko, nakuha ko rin yung boto ng mga Duterte kasi ipinaglalaban ko si Duterte. Ako lang naman ang may ginagawa. Kasi nga siya lang yung nagpapahiring sa Senate. Mangga, baka sakaling iboto ka pa namin kung pumunta ka ng Villamor Air Base nung March 11, nung time na binibitbit si PRRD, pasakay ng eroplano na parang eroplano ng kapatid mo. Okay? Kung pumunta ka doon, si VP Sara nga nakahabol Galing pa si VP Sara ng Hong Kong, humabol para makiusap kay Torre at sa kung sino-sino pa man, nagkumaladkad kay PRRD, pasakay ng eroplanong yan papuntang Dubai to The Hague. Pumunta ka ang haba ng oras, dumating si PRRD alas 10:30 ng umaga, nabitbit alas 8, alas 9 ng gabi. Hindi ka sumaglit sa Villamor, nandun si VP Sara na itinuturing mong best friend mo kuno. Hindi ka pumunta, gaano ka kabisi ng araw na yun, Kung totoo kang may ginagawa, ngayon ka lang may ginagawa kasi desperada ka na. Pwede ka namang pumili ng artista mag-endorso sa'yo, ngayon si VP Sara ang inuusap mo, kailangan mo ang boto ng mga Duterte. Kasi kahit na ikaw ay nagpapahiring sa Senado, kiniimbestigahan mo kung sino ang utak sa pagkidnap kay PRRD, hindi mo naman nilalaglag ang kapatid mo. Sa chain of command, sino ba ang nasa itaas? Hindi naman si Boying Rimulya. Sino ang mas mataas kay Torre? Sino ang mas mataas kay Marbil? Di ba yung kapatid mong lampa? So, sino ang nagbitbit kay PRRD? Sino ang utak sa pagpapakidnap kay PRRD? Bukod kina Trililing. Di ba kapatid mo? Kung hindi ang kapatid mo, sino? Malamang yang palaka. So, ang tanong, binoto ba ng tao yung palaka para magdesisyon ng ganyan? Binudol kami ng pamilya mo. Kaya, hanggang sa kaduluduluhan, ikakampanya namin huwag kang iboto at ang buo mong angkan, pati mga apo mo. Okay? Tatandaan namin hanggang sa susunod na henerasyon kung gaano kasalot ang pamilya mo. Kailangan lang ni VP Sara ang boto mo. Ang boto mo nga na no para hindi siya ma-impeach, duda pa kami, wala kaming tiwala sa'yo. Baka mamaya mag-yes ka pa pag pumwesto ka na. Agree ba kayo mga kababayan?
Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kasi ang tingin ko mga Mawinians and mga nanonood, pag nanalo na yun si Amy, baka bumoto pa yan ng yes sa impeachment ni VP Sara. Yung mga walang utang na loob ng mga hayop na yan. Nabudol na nga nila si VP Sara noong 2022. Alam mo, hindi nila budulin ngayon yung 2025. Agree pa kayo? Pa-comment nga po.